Alipin ka pa din ba ng dati mong kasalanan? Ang kwentong ng Sodoma at Gomora ay isa sa mga pinakakilalang pangyayari sa Biblia. Kadalasan, kapag narinig natin ang pangalang Sodoma at Gomora, ang unang pumapasok sa ating isip ay ang apoy at asupre na ipinababa ng Diyos mula sa langit. Ngunit ang tunay na mensahe ng kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawasak ng dalawang lungsod. Ito rin ay tungkol sa kabanalan ng Diyos, sa kanyang habag, at sa kanyang makatarungang paghatol. Hindi agad winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Matagal siyang naghintay. Maraming pagkakataon ang ibinigay niya upang magsisi ang mga tao. Ngunit patuloy nilang tinanggihan ang Diyos at pinili ang kasamaan. Pinakita nito na ang Diyos ay mapagmahal at matiisin. Ngunit darating din ang panahon na pananagutin niya ang tao sa kanyang kasalanan. Marami tayong matututunan sa kwentong ito tungkol sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Una, matutunan natin na ang kasalanan ay nagdadala ng kapahamakan. Nakasulat sa Genesis chapter 18 verse 20, kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki na ng kanilang kasalanan. Napakasama na ng kalagayan ng Sodoma at Gomora. Ang mga tao roon ay hindi lamang nagkakasala paminsan-minsan. Ang kanilang buong pamumuhay ay laban na sa Diyos. Hindi na nila kinikilala ang tama at mali. Ang kasamaan ay tila naging normal na sa kanilang lipunan. Ganito rin ang kasalanan sa ating buhay. Sa simula, maaaring maliit lamang ito. Maaaring isipin natin na wala naman nakakaalam o minsan lang naman. Ngunit kapag hindi natin ito pinagsisihan, lumalaki ito at unti-unting sinisira ang ating puso, relasyon sa Diyos, at maging ang ating pamilya. Ang kasalanan ay parang anay, hindi agad nakikita ang pinsala nito, ngunit habang tumatagal, kinakain nito ang pundasyon hanggang sa tuluyang bumagsak ang bahay. Hindi binabaliwala ng Diyos ang kasalanan. Maaring tila tahimik siya ngayon, ngunit hindi nangangahulugang wala siyang ginagawa. Ang kanyang pagtahimik ay pagbibigay ng pagkakataon upang magsisi ang tao. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating siyasatin ang ating puso. Mayroon bang kasalanan na matagal na nating ginagawa? Mayroon bang maling ugali na alam nating hindi kalugod-lugod sa Diyos, ngunit ayaw nating baguhin? Ngayon na ang tamang panahon upang magsisi at lumapit sa Diyos. Sinabi nga sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang ikalawa, ang Diyos ay mahabagin. Bago dumating ang hatol, kinausap muna ng Diyos si Abraham. Namagitan si Abraham para sa Sodoma. Paulit-ulit niyang tinanong ang Diyos kung ililigtas ba niya ang lungsod kung may matagpo ang matuwid na mga tao rito. Makikita rito ang puso ng Diyos. Hindi siya naghahanap ng dahilan upang magparusa. Naghahanap siya ng dahilan upang magpakita ng awa. Kahit sa Genesis 19, bago pa bumagsak ang apoy, nagsugo muna ang Diyos ng dalawang anghel upang iligtas si Lot at ang kanyang pamilya. Ganito ang Diyos ngayon. Paulit-ulit siyang nagbibigay ng pagkakataon. Kapag narinig natin ang kanyang salita, kapag tayo'y sinasaway ng ating konsyensya, kapag may taong nagpapaalala sa atin mula sa Diyos, lahat ng ito ay bahagi ng kanyang habag. Ang katotohanang buhay pa tayo ngayon ay patunay na binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Huwag nating sayangin ang habag ng Diyos. Huwag nating isipin na dahil wala ng kaparusahan ay ayos na ang ating pamumuhay. Bawat araw ay pagkakataong ibinibigay ng Diyos upang bumalik tayo sa Kanya.
Sinabi nga niya sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 9, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa rin niya tinutupad ang kanyang pangako, iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ang ikatlo, ang tunay na pagsunod ay buo at walang pag-aalinlangan. Sinabihan ng anghel si Lot at ang kanyang pamilya, "Huwag kayong lilingon." Tumakas sila, ngunit ang asawa ni Lot ay lumingon. Agad siyang naging haliging asin. Bakit nga ba siya lumingon? Bakit nga ba siya pinarusahan? Hindi lamang ito simpleng paglingon, kundi ito'y pagpapakita na ang kanyang puso ay naiwan pa rin sa Sodoma. Maaaring umalis na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang puso ay nakakapit pa rin sa dati niyang buhay. Ganito rin ang nangyayari sa maraming Kristiyano. Nagsisimba sila, naglilingkod sila. Ngunit ang puso nila ay nakakapit pa rin sa kasalanan, sa makamundong pamumuhay o sa mga bagay na ilalayo sila sa Diyos. Hindi sapat ang panlabas na pagbabago. Nais ng Diyos ang pusong ganap na sumusunod sa Kanya. May mga bagay bang ayaw mong bitawan? May dating kasalanan bang paulit-ulit mong binabalikan? Nais nating sumunod sa Diyos, kailangan nating iwan ang ating buhay at huwag nang balikan pa. Sinasabi nga sa Lucas chapter 9 verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit o ng Diyos. Ikahuling matutunan natin ay hindi pinabayaan ng Diyos ang nagtitiwala sa Kanya. Habang bumabagsak ang apoy sa Sodoma at Gomora, ligtas na si Lot. Hindi siya naligtas dahil perpekto siya. Naligtas siya dahil sa habag ng Diyos. Naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham at iniligtas si Lot. Ito ang magandang balita para sa ating lahat. Ang kaligtasan ay hindi dahil mabuti tayo. Hindi ito dahil marami tayong nagawang mabuti. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi man niya alisin ang lahat ng problema, ipinangako niya, sasamahan niya tayo hanggang dulo. Kung ikaw ay nagtitiwala kay Kristo, huwag kang matakot. Maaaring dumaan tayo sa iba't ibang pagsubok, ngunit ang Diyos ay tapat, hindi niya iiwan ang kanyang mga anak. Bilang pagtatapos, ang mensahe ng Sodoma at Gomora ay hindi lamang para sa mga tao noon. Ito ay mensahe para sa atin ngayon. Habang may panahon pa, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Huwag nating abusuhin ang habag ng Diyos. Iwan natin ang ating dating pamumuhay at buong pusong sumunod sa Kanya. Tandaan natin na ang Diyos na humatol sa Sodoma at Gomora ay siya ring nagbigay ng Kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang paghatol ng Diyos ay totoo, ngunit ang Kanyang biyaya ay higit na dakila para sa lahat na lumalapit sa Kanya ng may tunay na pagsisisi at pananampalataya. Muli, ako po si Sister Marie Martinez. Ito po ang programang 24/7 Wow na nagsasabing ang oras ay gamitin upang ang Diyos ay luwalhati. God bless po.